Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang benepisyo ng pagiging single. Walang love life, walang asawa, walang karelasyon. Akala nyo siguro malungkot. Hindi po, maling akala yan. So sa lahat ng walang partner, walang asawa, manood kayo. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung mga benepisyo ng walang love life, walang karelasyon. Number 1, ito yung walang nagbabawal, walang bawal. Alam nyo, ladies and gentlemen, ang sarap kaya kapag malaya ka, walang nagpipigil sa'yo. Yung mga gusto mong gawin, go, di ba? Gumala ka. Kung sa gabi, mag-clubbing ka. Huwag kang matulog sa tamang oras, magpuyat ka. Walang bawal kasi walang nagbabawal sa iyo. Malayang malaya ka. Kung meron man, maaring yung magulang mo o yung sarili mo mismo. Punta na tayo sa number 2. Ito yung lahat ng oras mo, sarili mo yan. Sa iyo yan. So parang related ang dalawang ito. Walang nagbabawal, tapos yung oras mo, aba, sa iyo yan. Buong maghapon kung gusto mong kumilata, gusto mong magpakatamad-tamad, walang magbabawal. Sa'yo yung oras mo. Gusto mong gumising ng tanghali, okay yan. Gusto mong matulog ng madaling araw, swak na swak yan. Gusto mong pumunta sa mga club gabi-gabi, aba, magpakasawa ka. Makipag-date, makipagkita kung kani-kanino, yung oras mo, iyong-iyo yan. Okay? Kasi kapag meron ka ng karelasyon, partner, asawa, jowa, lahat yan mawawala. Yung oras na yan, mapupunta na sa kanya. Kaya kapag hindi ka pa nagsasawa sa pagiging binata or dalaga, huwag ka munang pumasok sa bagay na hindi mo kayang panindigan. Number 3, ito yung walang stress. Akala nyo siguro ang saya-saya lagi kapag merong partner, may jowa, asawa, love life. Masaya sa umpisa. Pero kapag tumagal na kayo, nako, sigurado na puro stress na ang darating. Hindi ko nilalahat, pero karugtong ng isang relasyon, lagi ay mga problema, stress, at kung ano-ano pang mga sakit sa ulo. Kaya kung ikaw ay single, magdiwang ka. Kasi yung stress mo, yung sarili mo lang. Kung marami ka ng problema sa sarili mo, tapos nagpapasok ka pa ng ibang tao sa buhay mo, dagdag stress lang yan. Okay? Ayusin mo muna yung sarili mo bago ka kumuha ng kasama. Kaya kung gusto mo na stress-free muna ang buhay mo, maging single ka. Huwag ka munang magpadalos-dalos na akala mo ang saya-saya, hindi lahat ng pagkakataon. Number 4, ito yung unlimited gala. Wow! Ito talaga ang laging apektado kapag meron ka ng kasama sa buhay. Kapag meron ka ng love life, okay? Nakatali ka na doon. Hindi na pwede yung gusto mong gawin, na gusto mong lumayas, gusto mong pasyal lagi, gusto mong kasama yung tropa lagi, mag-mall, mag-adventure, mag-rides. Yun ang unang-unang nawawala kapag ikaw na ay pumasok sa isang relasyon. Kaya kapag single ka, magpakasawa ka sa gala, go! Lahat gawin mo, puntahan mo na. Yung mga hindi mo pa napupuntahang mga lugar, gawin mo na ngayon habang ikaw ay single pa. Kasi kapag meron ka ng kasama, malamang na mahihirapan yan, okay? Unless na pabor sa inyo lagi yung mga pagkakataon, oras, at pera, di ba? Alam nyo kasi, kapag nasa relasyon ka na, marami ng kaakibat na responsibilidad yan kasi hindi ka na nag-iisa, okay? Marami kang dapat i-consider bago gumawa ng mga desisyon, ng mga gagawin, okay? Kaya hanggat hindi ka handa, magpakasawa ka muna sa buhay binata, buhay dalaga, magpakasawa kang mamasyal, gumala, etc., etc. So, punta na tayo sa number 5. Walang selos. Tama, narinig nyo. Walang selos. Sino ba ang magsiselos? Mag-isa ka lang naman sa buhay, 'di ba? Alam niyo sa relasyon, kasama lagi yung selos na yan. Hindi yan maiiwasan, okay? Maya't-maya, mayroong mga triggers na nakikita ng magkarelasyon, lalaki, babae, okay? At mga pagkakataon o mga instances na nagseselos ang bawat isa.
At yan ay wala sa taong mag-isa. Ang sarap kaya kapag walang nagdudulot ng hinagpis ng pakiramdam na may umaagaw, sumisingit sa taong minamahal mo, di ba? Wala yan. Kasi wala kang partner, wala kang karelasyon. Ang selos ay nangyayari lang sa dalawang individual na may something. Number 6, trust issues. Ito yung nangyayari sa mga magkakarelasyon na may ginagawang kababalaghan, may nagloloko, may nag-cheat, okay? Yung trust, yung tiwala mo, nagkakaroon ng problema. Yung tiwala mo sa partner mo, may bahid na, nawala na. Dahil may nagawang hindi maganda, may nangyari, okay? Madalas yan sa mga cheating, sa mga pagloloko sa relasyon. At ito ay wala sa taong single. Bakit ka naman magkakaroon ng trust issues? Eh mag-isa ka lang naman. Okay? Siguro sa mga tropa, kaibigan. Yan, pero sa personal level ng love, relasyon, wala, di ba? Ang sarap kaya ng feeling kapag walang mga ganyang nararamdaman. Number 7, walang magngangawa sa'yo. Walang mag-aaway sa'yo. Alam nyo, sa isang relasyon kasi, kapag meron ka ng ganyan, love life, laging merong hindi pagkakaunawaan. Kahit sabihin nyo na mahal nyo ang bawat isa, meron at meron pa rin mga pagkakataon na may hindi pagkakasundo. Nandyan lagi, nagtatalo kayo hanggang sa nag-aaway na kayo, nagsisigawan na kayo, di ba? Tapos, away bati, cool off, tapos mamaya nagsusuyuan na naman. Sa isang taong single, wala yan. Alangan namang aawayin mo ang sarili mo, di ba? Pwede rin naman kung nabuburyong ka na sa pagiging single. Pero wala yan sa taong mag-isa. Number 8, ito yung ang sarap, ang himbing ng tulog. Of course, sa mga bago-bagong mga relasyon, masarap din talaga ang tulog dyan. Lalong-lalo na kapag nasa mga bagong umpisa, yugto ng relasyon nyo. Siyempre, ang sarap lagi ng feeling. May kayakap, may kasama ka, magdamag. Nagagawa nyo yung pag-express nyo sa pagmamahalan nyo. Ang sarap ng tulog. Pero, ganon din sa taong mag-isa. Di ba? Walang istorbo. Gigising ka ng anong oras. Tutulog ka na kahit ano yung posisyon mo sa higaan. Walang mangingialam sa iyo. Kahit pa patambling-tambling ka dyan. Walang mangingialam sa iyo. Okay? Buhay mo yan. Mag-isa ka. Number 9. Ito yung marami kang ipon. Siguro sa mga taong masinop. Pero kahit single ka, kung wala ka namang ginagawa kundi magwaldas, laging gastos, wala ring ipon, okay? Pero mas madali talagang mag-ipon kapag mag-isa ka lang sa buhay, okay? Kasi sarili mo lang yung iniintindi mo. Eh kung may kasama ka na, dagdag gastos yan. Kaya kung hindi ka pa handa at wala ka pang ipon, gusto mo pang mag-ipon, gusto mo magpadami ng pera, magpayaman, gawin mo yan habang single ka, okay? I-build mo yung finances mo, yung empire mo, yung mansion mo. I-improve mo yung sarili mo para kapag dumating na yung time na ikaw na ay may partner, aba, okay na, okay na. Pwede kang medyo maglaylo saglit. At least nandun na yung pundasyon na ginawa mo nung ikaw ay single. Number 10, ito yung magaan ang pakiramdam. Pwede ba? Oo naman, kasi kapag single ka, eh wala kang masyadong iniintindi. Kumbaga, pa-relax-relax ka lang, pakuya-kuya-kuy ka lang, sarili mo lang yung iniintindi mo. Eh kung meron ka ng love life, medyo nagbabago na yung mga galaw mo, okay? Hindi ka na pwedeng pa-relax-relax na lang. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Kasi kapag ganyan ka at nakita ng karelasyon mo, aba, mawawalan ng gana yan sa iyo. So, kung hindi ka pa nagsasawa sa buhay mong single, ay manatili ka muna dyan, okay? So, ayan po mga karelasyon. Kung hindi ka pa handa na bitawan ang pagiging malaya, ang pagiging single, huwag muna. Magpakasawa ka muna dyan hanggang dumating yung panahon na gusto mo nang pumasok sa isang seryosong relasyon. Yun na yung point na maghanap ka na ng katuwang ng love life, okay? Pero hanggat wala pa sa kalingkingan mo, huwag ka munang pumasok dyan, okay? Mas masarap mabuhay ng single kaysa padalos-dalos kang papasok sa isang relasyon na hindi ka naman handa